Salamat po. Maupo tayo lahat. General Macapagal, please give the order for Tigas Paga. Tikas! Ha! Executive Secretary Paquito Choa, Secretary Voltaire Gasmin, honorable members of the Cabinet President, Secretary Sabad, Deles and Coloma, outgoing Chief of Staff, General Edoban, the incoming, or the new Chief of Staff, Lieutenant General Jesse De Leosa, Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the House of Representatives present, Director General Nicanor Bartolome, Admiral Ramon Liwag, Major Service Commanders, Most Reverend Leopoldo Tumulak, officers, enlisted personnel, men and women of the Armed Forces of the Philippines, honored guests, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Aminin ko po sa inyo, medyo ninenervous ako sa talumpating to. Hindi dahil nag-aalinlangan ako, nagdududa kung sino man ang nandito, ngunit nandito po ang aking guro, si Ginang Iskasa. Baka ho tayo mahusgahan, hindi lang sa mga salitang ginamit, pero pati na rin sa linaw na mga gusto nating ibahaging paalala. Ma'am, sana ho, Pasko naman, dahan-dahan lang. Isa sa pinakamahalagang elemento po para sa matagumpay nating pag-usad sa tuwid na daan ay ang pagtatalaga ng maasahan at mahuhusay na pinuno sa ating mga tanggapan, lalong-lalo na sa ating sandatahang lakas. Tapos na ang panahon kung kailan palakasan at pagpapapogi ang batayan ng pag-angat ng posisyon. Hindi na pwede ang tatamad-tamad. Walang lugar sa atin ang mga kuskus, balungos, prinsipyo, disiplina, katapatan sa bandila at malasakit sa kapwa. Ito ang mga sukatan sa tuwid na daan. Nang itinalaga natin noong Marso si General Eduardo Oban Jr. bilang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, buo ang aking loob na mahusay niyang gagampanan ng mga responsibilidad na inaatang sa kanya. Kung maalala po ninyo, itinalaga si General Oban sa kasagsagan ng pagsulpot ng mga isyu ng korupsyon at maling paggamit sa pondo ng kasundaluhan. Matagal, lumaganap ang isang sistema kung saan habang may mga kawal na nagtitiis sa peligro at masaklap na kondisyon sa gitna ng digmaan, may ilan namang matataas na opisyal na di magkamayaw sa pagkakamal ng salapi ng AFP. Umani ng batikos at negatibong impresyon mula sa publiko ang inyong hanay. Subalit hindi nagtagal dahil na rin sa mga reformang ipinatupad ni General Oban, unti-unting naibangon ang dangal ng buong sandatahang lakas at nanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pumakawal. Pinangunahan ni General Oban ang pagsasaayos sa sistema ng pagpaplano at pagbili ng mga kagamitan. Maliban pa sa paglalatag niya ng mga bagong pamamaraan sa pangangasiwa at pagtustos sa pondo ng kasundaluhan. Mahigpit niyang ipinatupad ang no conversion policy upang hindi na muling mahikayat ang mga sundalo sa tiwaling pamamaraan. Pinamunuan din niya ang pagre-rebisa sa AFP Force Structure at sa pagbubuo ng Transformation Roadmap na layong gawing mas epektibo ang pagtukoy kung aling mga kapabalidad ang mas dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga sundalo at para malaman din natin ang tamang komposisyon at kombinasyon ng mga responding tropa at armas. Isa sa pinakamalaking proyekto na ating natapos ay ang pagsalin ng Hamilton-class vessel para sa Philippine Navy. At ang balita po natin ay may parating pang kapatid ito. Dagdag pa rito, may 23 Humvee ambulance tayong nabili upang mas mapabilis at mapabuti ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga sundalong nasa frontline. Sa loob lamang ng 9 na buwan, hindi matatawaran ang serbisyong handog ni General Oban sa atin. Kasabay ng pagsasara ng panunungkulan ni General Oban ay siya naman pagbubukas ng mas mabunga pang hinaharap ng sandatahang lakas sa pamumuno ng inyong bagong Chief of Staff, si Lieutenant General Jesse De Leosa. Buo ang aking tiwalang maipapagpatuloy niya ang mga prinsipyo at tapat na liderato ng kanyang sinundang si General Oban. Kay Lieutenant General De Leosa, huwag mong tatalikuran ang mandato mo sa taong bayan. Isabuhay mo ang katapangan, integridad at katapatan sa bansa.
upang mapanghawakan mo ang iyong sinumpaang tungkulin sa ating bandila. Alam ko marami kang reformang nais ipatupad at huwag ka sanang paghinaan ng loob sa mga pagsubok na darating. Kasangga mo ang administrasyong ito sa pagharap sa anumang laban na kailangang supilin ng sandatahang lakas. Lagi mong tatandang nakaatang sa iyong balikat, hindi lamang seguridad ng ating Estado, kundi maging ang dangal ng lahing Pilipino. Hindi may kakailang napapanahon ang pagpapalit pinunong ito. Kung dati nakatuon ang pansin ng ating sandatahang lakas sa mga banta mula sa loob ng ating bansa, gaya ng NPA at MILF, ngayon ay kinakailangan nating maging handa sa mga panlabas na hamon, lalo pat may mga umaangkin sa mga teritoryong simulat sa pulpa lang ay atin na talaga. Dahil na rin sa pag-usad ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF, kabilang na rin ang iba pang armadong grupo, mataas ang ating kumpiyansang mas makakatutok tayo sa pagpapalakas ng ating tanggulang pambansa laban sa mga panlabas na banta. Kaya naman, sisiguraduhin nating maayos, hindi lamang ang procurement ng inyong mga armas at kagabitan, kundi ang mismong kalidad ng mga uniforme, bala, armas, sasakyan at iba pa ninyong pangangailangan. Patid kasi nating buhay, kaligtasan at kalayaan ng mamayang Pilipino ang nakataya rito. Sa pamamagitan ng ating Modernization and Capability Upgrade Program, sisiguruhin natin hindi tayo malalagasan ng kawal dahil lamang sa luma at depektibong kagamitan. Sa pamamagitan naman ng mga education at training programs, itutugma natin sa panahon ang mga reforma ng AFP at iaangat ang antas ng kakayahan at kaalaman ng kasunduluhan upang makasabay sila sa husay at teknolohiyang militar na ibang mas modernong bansa. Ngunit, anong silbi ng mga reforma kung napapag-iwanan naman ang inyong mga benepisyo? Hindi natin nahayaan na ang pangunahing pangangailangan ng isang sundalo ay hindi matutugunan. Dapat lang nasuklian ng lipunang inyong inaaruga ang inyong malasakit sa bansa. Sa taong ito, may mahigit 2,800 opisyal at mahigit 5,500 enlisted personnel ang nakinabang sa on-base housing program ng kasundaluhan. Sa ilalim ng liderato ni General Oban, may mahigit 7,000 aplikante pa ang tinutulungan ng AFP upang magkaroon ng disenteng bahay sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan naman ng Alay sa Kawal Foundation at Lingap sa Kawal Foundation, may mahigit 4,500 anak ng ating mga nasawi o nasugatang sundalo ang ating mapapag-aral. Maghahanap pa tayo ng iba pang mga paraan upang masiguro na habang iginugugol ninyo ang inyong oras at pagod sa pagbabantay sa pambansang kaligtasan, doble kayo din ang pamahalaan sa pagtutok sa pangangailangan ng kasundaluhan. Nitong nakarambuan lamang, isang malaking dagok ang naranasan ng ating AFP sa kamay ng mga kriminal na elemento. Walang saysay na kinitil ang buhay ng marami sa ating magigiting na mandirigma. Sa kabila nito, nanindigan kayo sa pagpapatuloy ng Internal Peace and Security Plan Bayanihan at pinatunayan ninyong ang buo-bukal sa puso ng tunay na kawal ay integridad sa halip na paghihiganti o karahasan. Hindi madaling tumutok sa trabaho lalo na kung namamayani pa rin ang hinagpis sa iyong puso. Subalit, nangibabaw pa rin ang inyong dedikasyong isulong ang kapayapaan. Sa halip na magpatangay sa silakbo ng damdamin na magbabadya lamang sa posibilidad ng madugong labanan. Saludo ako sa inyong hinahon at pagtitimpi. Bilang inyong Commander-in-Chief, ipinapangako kong hindi tayo magpapatumpik-tumpik sa pagsusulong ng all-out justice habang patuloy tayong magpupursige para makamit ang tunay na kapayapaan. Pananagutin natin ang mga nag-ahasik ng kaguluhan sa ating bansa upang katahimikan at seguridad ang mamayani sa bawat sulok ng Pilipinas. Bibigyan natin ng halaga ang karapatang pantao, makikipag-ugnayan tayo sa lokal na komunidad at tutugunan natin ang mga pangangailangan ng taong bayan. Katarungan po ang batayang prinsipyo ng lahat ng ito. Gaya po ng lagi kong idinidiin ang mabuting gawain tulad ng pagsisilbi ng tapat at parangal sa bayan ay dapat may mabuti ring bunga at sinusuklian naman ng pagkilala at pag-aaruga. Sa kabilang banda, kung sino man ang gumawa ng masama
ay dapat ding managot sa kanyang mga pagkakasala. Ang pagsiguro na may kakukulang bunga ang bawat kilos at gawa ay siya namang magbubunsod ng kaayusan sa bansa. Magtataguyod na isang sistemang pinaniniwalaan at kayang ipaglaban. Di lamang ng hanay ng ating mga kawal, kundi ng bawat mamamayang Pilipino. Tiwala po ako sa patuloy ninyong paninindigan sa kaisipang ito. Malayo na rin po ang narating ng ating mga reforma sa loob lamang na 1.5 taon. At sagisag ang sandatahang lakas sa pagbabagong maaari nating matamasa. Basta't hindi tayo lilihis sa tama. Kay General Eduardo Oban, maraming salamat sa tapat at marangal mong paglilingkod bilang Chief of Staff ng ating sandatahang lakas. At kay Lieutenant General Jesse De Llosa, naway maging mabunga ang iyong panunungkulan bilang ika-43 Chief of Staff ng ating sandatahang lakas. Marami pa tayong reformang ipapatupad at hindi magiging madali ito. Ngunit nasa likod natin ang buong sambayanang Pilipino. Basta't sila ang nagtimon sa atin, hindi po tayo mabibigo. Alam po nyo, bago po ako magtapos, nung ating pinipili ang papalit kay General David, talagang katangi-tangi nakita natin kay General Oban na nung siya ay commander sa Basa Air Base sa Florida Blanca, bagamat hindi niya pangunahing tungkulin yung counterinsurgency, talagang napahupa po niya ang problema ng insurgency doon po sa paligid ng kanyang base. Mga 13 barangay, kung di ako nagkakamali sa aking alaala. Hindi ko po ganun kakilala si General Oban nung aking tinalaga, pero talagang humanga ako sa mga nagawa niya at sa ngayon, sa katapusan po ng kanyang panunungkulan, masasabi ko pong hindi tayo nagkamali. Ako po'y tinanong, bakit pa raw mataas ang aking approval rating? Ako po'y palagay ko ginagabayan ng aking mga magulang, tulong na rin ng Diyos na makakuha na mga katuwang sa pagsasaayos ng mga suliranin ng ating bansa. At talaga sinerte nga tayong nakilala natin si General Oban at pinagkatiwalaan at nagantipalaan ng sambayanan. Hindi ko naman po masasabi na hindi ko kilala ang ating incoming o ating Chief of Staff na si Jesse De Llosa. Halos 3 dekada na po kami magkakilala. Ito po ay talagang warrior. Marami po siyang uniforme, butas-butas na sa lahat po ng badges na naikabit. Nung siya po ay naglilingkod sa hulo, ang binalita ng kanyang mga kasamahan doon, minalas siya, merong isang projectile mula sa isang 203 na sumabog sa tapat niya. Marami shrapnel ang umabot sa kanyang muka at tinanggal po niya, kamay lang ang gamit nung tinatanggal itong shrapnel na to. Sa maraming pagsubok, nakita na po natin ang husay ni Jesse De Llosa, kaya naman talaga tayo, Jesse, umaasa na hindi ka talaga nagbago at papakita mo ang gilas na ipinakita mo sa loob ng 3 dekadang to. Alam po nyo, si Jesse, hepe po nung SRU, o Special Reaction Unit ng PSG, nung panahon napakadalas sinubukan ang PSG. Siguro ngayon po, sa mga reforma ipapagpatuloy niya at idadagdag, palagay ko ho, mas kukonti na mga has sumubok sa ating sandatahang lakas. Asahan po nyo, yung nagawa na natin sa unang taong ito at unang taon at kalahati, pipilitin natin higitan pa sa darating na taon, hindi lang po para sa sandatahang lakas, pero sa buong sambayan ng Pilipino. Sa tulong po nyo, mapapalapit natin yung ating inaasam na talagang di hamak na mas magandang kinabukasan. Ngayon na po ako babati sa lahat na maligayang Pasko at talagang tunay na masaganang bagong taon. Magandang araw po.